So mga kapatid, kung mayroon mga protestante, sorry nyo guys sa inyo, pero dapat isipin ninyo na ang iglesia lang na itinayo ng Panginoong Hesus ang makabigay natin ng daan o makag-guide natin sa tamang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ang mga sikta, hindi patungo sa langit ang inyong papuntahan, kundi patungo sa impyerno. Kasi sikta lang kayo. Imagine na, isipin niyo mabuti, mayroong itinayo ang Panginoong Hesus na siyang responsable bakit mayroong Kristiyano sa buong mundo. Siya rin responsable bakit mayroong aklat na tinatawag nating Bible. So, ang aking lilinawin ngayon mga kapatid, yung patungkol sa itinuturo ng sikta, Iglesia ni Cristo, itinayo ni Felix Manalo, na sinabi nila na hindi maka-acquire ng kaligtasan ng tao kung hindi pumanib sa kanila. Grabe no, panglampasanan, malaking panglampasanan. Sino ba ang mas mahigit? Yung itinayo ng Panginoon Hesus na sinasabing Iglesia ni Cristo doon sa Roma, o yung sikta na pinangalanan ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo? At sino ang mataas? Si Felix Manalo na napanggap bilang anghel o ang Panginoong Hesus? Para hindi tayo magkamali sa pag-aral, sundin natin kung anong nakasulat sa Biblia na ikabubuti sa atin. Mali ka, brother, in a strict sense. Ang ating sundin ang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus kasi siya ang mag-interpret sa Bible. Kung walang simbahan, paano natin maintindihan ang tamang pahintindi sa mga nakasulat sa Biblia? Mali ka, brother, no? Kung protestante ka, you are very wrong. Awakin mo sa mga kapatid sa banal na kasulatan na ang simbahan ang magpaliwanag sa nakasulat. Kaya hindi natin walang bisa ang simbahan. Blasphemy yung iniisip mo, brother. At yan ay magdadala sa inyo sa impyerno. Very blasphemy yan. Bakit? Atin basahin ang Gawa 17, 15:27. Kung walang simbahan, walang magbigay ng tamang pag-intindi sa banal na kasulatan. Kasi ang simbahan ang haligi at suway ng katotohanan. Huwag natin baliwalain yan. Natin sa'yo na, Gawa 15:27. Ito ang sinabi. Gawa 15:27. Busa among ipadala kaninyo si Judas o si Silas, mga disciples of St. Paul. Busa among ipadala kaninyo si Judas o si Silas, nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. So, ang simbahan ang magpaliwanag sa mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. Kasi maraming mga huwad na mga ngaral na binaluktok ang kasulatan. At basahin mga kapatid ang 2 Pedro 2:1. Ingon nga kaniyadto may mini nga mga propeta, mutong nga usab 3:16. Ito ang sinabi. Kining mga butang nga iyang gisbutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Bakit? Sino makaintindi? Sino mag-interpret? Suwag mong ipawalang bisa ang simbahan. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga gistois sa mga walay alamang. Sino ba yung mga walang alamang? Yung mga tao na hindi kaanib sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. At isa ka, brother, at isa ka. Okay. Nga gituis sa mga walay alamang o sa mga matuon-tuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan o sa imo nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Isa ka, brother, bro, hindi ko mag-judge sa inyo kung may impyerno ka ba o hindi. Kasi yan ay sa Panginoong Diyos. Pero kung mali ba kasi protestante ka lang, mali kayo. Kasi mayroong itinayo ang Panginoong Hesus na iglesia. We always remember that, brother. Mayroong itinayo ang Panginoong Hesus na iglesia. At ang kanyang iglesia ay hindi kailanman nawawala kasi ginabayan iyan ang Panginoong Hesus. Ating basahin ang 1:28, 20 at saka yung
sa Juan 14:6 na ang Holy Spirit ay palaging nandyan sa simbahan. At imisahin ha? So ito mga kapatid, no? Pero maraming salamat sa iyong pag-chat, no? At sorry. Ito ang sinabi. Kasi sinabi mo, banal ang kasulatan ng batayan, yes. Kaya sinabi ko, mali ka kasi hindi yan ayon sa kasulatan ng sinasabi mo. Ito. Kung tuloy sila sa pagtuman sa akong isugo kaninyo, yan ang utos ng Panginoon sa kanyang iglesia. O ginumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So hindi maaaring magkamali ang simbahan kasi ang Panginoong Hesus ay palaging nandyan sa kanyang simbahan, sa piling ng kanyang simbahan. Dahil ang simbahan ay kanyang katawan. At tumasahin na naman ang Kolosas 1:18 na ang simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang katawan. Kaya hindi yan maaaring magkamali sa kanyang pangaral patungkol sa kaligtasan. Kolosas 1:18, siya ang ulo sa iglesia ng walang nawas. So hindi magkamali ang simbahan. At dahil dyan, ang simbahan ang mag-interpret sa banal na kasulatan, hindi sino lang tao. Mali ka. At ito pang basahin ang Juan 14:6. Sinabi rito na ang banal na Holy Espiritu ay palagi nasa simbahan, ipinadala ng Ama at ng Anak. Ito ang sinabi, Juan 14:26. Ang manlalaban ng Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa kungalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan na akong gisulti kaninyo. Malinaw na ang mahal na Panginoong Hesus ay nasa piling ng kanyang simbahan. Ang banal na Espiritu ay nasa piling sa iglesia o sa sangatauhan na itinayo ng Panginoong Hesus. Malinaw na ipinayag ni San Pablo sa Gawa 15:27 na ang simbahan ang mag-interpret sa banal na kasulatan. Kasi malinaw na ipinayag ni San Pedro na siyang unang pangulo sa Christian religion na mayroong mga binaluktot sa banal na kasulatan. So mali ang sinasabi mo na magbasa lang ng kasulatan, ibaliw, iwalang bisa ang simbahan. Mali yan. No? Mali yan. So sorry brother, no? So, kulto mo ba tanda ang itinayo ni Kristo? Binigsi. So, ang simbahan Katoliko, Brother Eli sa Bacane ay hindi kulto. Imagine, itinayo ni Kristo, kulto mo ba tanda ang itinayo ni Kristo? Tanongin kita, sino nagtayo sa Catholic Church? Kung mayroon kang tamang pag-iisip, brother, sagutin mo yan. Ano talata tanda na ang simbahan mo ang magpaliwanag? Ang simbahan na aking inaaniban na nakilala bilang Catholic Church ang magpaliwanag, brother, kasi yan ang pinamumunuan ni St. Peter. Isis mo kung sino ang unang pangulo sa Catholic Church. Mayroon ka mga pag-iisip. Sabi mo, professor ka ng university, pero parang wala kang grado. No? Isis mo. Kasi mayroong history. Atin mo sa ina, ang Isaias 46, 8-9, I'm sorry. Isaias, okay. Mayroong history. Tingnan mo ang history. Kasi 2026 ngayon, brother. No, 2026 ngayon. Hindi yan dumating sa 2026 kung hindi dadaan sa uno. So yan ang isipin mo. So, ibig sabihin, ang itinayo ng Panginoong Hesus ay mayroon siyang kasaysayan paglipas ng mga taon. Wala kang professor ka ng iyong university, pero para sa amin, brother, parang 5 years old ka lang. No, 5 years old ka lang. 46. No, Isaias, hindi 66. Isaias 46, 8 hanggang 9. Ito ang sinabi. Kamong mga daotan, makinig ka ng mabuti ha, anong ibig sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaias. Kamong mga daotan, hinumdumi kini o pamalandungi, o itanom sa inyong una-una. Itanong, itisok mo sa iyong kaisipan, brother. Ayaw ikalimti ang nangagi. Kaya ko mawang Diyos o wala na ilain sama kanako. Ayaw ikalimti ang nangagi. Sino ang sinusundan ni Publio Reporting hanggang sa number 1? Kasi ika-200 sa City siya. Pagsisa. Huwag mo ipakita yung mga style mo na katawanan ka lang kung magharap tayo personal. Katawanan ka lang. Ito ba? So akin sabihin mo rin
Huwag kang magbugal-bugal. Huwag mong sabihin ang mga pagbugal-bugal mo ni Mama Mary, San Jose, Santo Niño at iba pa. Kasi tandaan mo, pag magbugal-bugal ka ngayon, dito, kalbigla ka lang matumba. Tandaan mo yan. Ang layo ng sagot mo, tanda, layo para sa iyo kasi wala kang mag-isip na matino. Tingnan mo kung sino ang sinusundan ni Pope Leo XIV kasi ika-267 siya. Kaya hindi yan dumating sa pagiging 267 Pope kung walang number 1. At ang tanong ko sa inyo, sino ang nagtayo sa Iglesia Katolika? Kung mayroon ka pag-iisip na matinaw, brother, sorry ating isis mo kung sino ang nagtayo sa Iglesia Katolika. Rinaldo S. Ramos Jr., mayong gabi, bro, nahanap mo ang kampo ni Satanas. Yes, bro. Pero mag-iingat siya sa akin sinasabi ngayon. Mag-iingat ka, brother, Elis sa Batane. Hindi ako nag-kumidya, nagbiro, hindi. Hindi ako nagbiro. Kasi ang Panginoon ay magparusa sa mga tao na magbugal-bugal kung mayroong magsasabi na parusahan ka ng Diyos. Tandaan mo yan, kawawa ka kung mangyari sa inyo ngayon. Wala ka na sa mundo bukas. Kaya ilagay mo sa kaisipan mo, huwag kang magbugal-bugal ngayon. Kawaan mo ang iyong sarili. Kawaan mo yan. Grabe, tawanan, lagi bro, grabe. Pero sa magharap kami niya, isabi niya itong mga sinasabi niya patungkol ni Mama Mary at Santo Niño. Wala na. Wala na siya sa mundo ngayon. Di ba kulto yan, sabi ng libro niyo? Wala kang isip. Ang tanong ko sa inyo, sabihin mo sino ang nagtayo sa Katoliko? Yan. Okay, meron siya binigay. The liturgy of the Mass is the center of essential act of God. Sabot, say God did it. Professor ka, wakang sabot, ibig sabihin yan. Ang call, ginagamit din yan sa tunay kasi maraming kahulugan yan ng call. Ang number one kahulugan ng call ay yung mga nag-opos sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus. At ang call ay mayroong ibang kahulugan. Grabe. Tuga-tuga o tagamit sa mga libro, kulang wala ka sa pag-intindi. Mayroon kang Google niya. Grabe, di mo eh. Hindi lang kung storybook ito, sino ang nagtayo, nag-kulto mo ayon sa storybook. According sa history, New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in the Upper Rome. Next paragraph, Jesus founded a church to carry his message of salvation. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Basahin mo. Ito for there are two equally valid definition of the Roman Catholic Church comparable to Jesus Christ who was both to the nature of Jesus Christ who was both human and divine. Comparable to the twofold nature of its founder. Yan, nalimutan ko. Comparable to the twofold nature of its founder who was both human and divine. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Sa'yo, ano encyclopedia na ibigay mo? Standard reference ha? Kahit Protestant. Wikipedia is a Protestant encyclopedia. Britannica is a Protestant encyclopedia. Anong sinasabi nila? Gino Melchor, dili na po nilang sinamo, pahawa dili. Bro. May kulto din si Mama Mary mo sa kulto mo. Parang wala nang kwenta pa. Wala nang kwenta, bro. No? Wala nang kwenta. Meron yung mga lugar entitled to the cult of hyperdolia. Intindi mo anong cult na ibig sabihin yan?
cult is also refer to prayer. At search ha? Grabe. Okay. Ito ha. A cult is a group showing excessive devotion to a person. Matinaw. Pero ang cult ay nagsabi din na yung mga tao na kumontra sa itinayo ng Panginoon Hesus. At yan ay kayo mga protestante, kulto yun, kayo, kasi hindi kayo hindi kayo ang itinayo ng Panginoon Hesus. Often led by a charismatic leader using manipulative tactics. So, ito ang sinasabi ko, na ang cult ay maraming kahulugan. Pero sa'yo, ang sinasabi niyo, isa lang ang kahulugan ng cult, kaya ano, sa akin tawag, hindi ka matanggap sa aking university, bro. So, wala kang alam, ang iyong alam sa cult ay isa lang. I-search mo, Rinaldo Islamo Jr., ang kuya o bro, kung ang Diyos samahan na mismo ang iyang bugal-bugalan. Wala na. Babay na siya, pero bisan si Mama Mary sa Jose, kasi pinangayo ko na yan sa Panginoon na pag magbugal-bugal ka muli, Elizabeth Tane, paparusahan ka. Tulad ka sa mga pastor dito sa amin, ha? Bigla ka itong nangamatay na kalit na banggaan, nabuta. Tulad ka sa nila. Pero bugal-bugalan ko nimo, walang kwenta. Dili ka na ko salitaan ng paparusahan ka ng Diyos, hindi. Pero yung mga banal, bigla ka na mawawala. Okay. Kita mo may kulto ni Mama Mary sa kulto mo. Ni Mary sa kulto mo. Kasi ang kulto lagi, maraming kahulugan. Isa sa kahulugan din niya na ay yung debosyon. At hindi mo alam kung ano ang debosyon. Yung lubos na pagmamahal sa Kanya. Yan. Sabi. Buya mo niya mo kayo. Oh. Gabi gumagamit ka ng mga aklat ng simbahan, ngunit binigyan mo ng maling kahulugan, wala ka. Wala ka, brother. Wala ka. Ikaw pala ang kulto tanda. So, brother, no, kung kayo pa ay Christian na tunay, bakit ganito ang mga salita mo? Bakit ganito ang mga salita mo? Wala kang galang sa kapwa mo tao. Kasi anak ka ng Diablo, no? Okay, ito pa, ha? Basahin mo, so Jesus Christ did not establish the Catholic Church. Uy, kung sa mga encyclopedia. Ipadakop yung sa gobyerno, hindi mo na ibutang sa library, ipadakop yung kay anong sulat ng baka. Jesus Christ did not establish the Catholic Church. It was established by the Roman Empire, the 3rd century. No, of course, balista ng utok mo. Gamitin ng utok mo. You know what is standard? Standard reference, meaning approved by the government, na there is no bias. Protestant mo ng writer ni mo. Grabe, hindi ka mahiya. So, malinaw na hindi ka tunay na Christian. Baka si Lucifer ka nagpanggap bilang tao at na-comment sa akin. Baka. Kasi, bakit ganito ang mga gumagamit ka ng mga hindi standard na reference? According to Wikipedia, who is his source? When Jesus Christ is the founder of the Catholic Church. Ang source sa Wikipedia, yung mga history. Hindi mo alam. Kailan lang lumitaw ang encyclopedia? At saan saan galing ang kanilang ipinopos? Nandiyan sa baba ang lahat ng mga aklat na ginagamit ng Wikipedia. Basahin mo. Pag magbasa ka ng Wikipedia or Britannica, brother, basahin mo ang mga aklat na ginagamit nila. Kasi bago lang silang litaw, bakit magsabi sila na ang Catholic Church
ay ang itinayo ng Panginoon Hesus. Anong batayan nila na bago man lang silang litaw? Ang batayan nila yung mga aklat from the first century. Binasa nila at ipinopost nila. Pag nag-check sa gobyerno, tama yan, mayroong batayan niyang aklat. Hindi yan ihuli. Nakam. Kinder kasi ka. Sorry, silo alam mo. Kinder kasi ka. Gamit ka mga encyclopedia, pero Protestant, ang author, hindi standard. Oh, ito ha? Buti na lang, alam mo, the source of Wikipedia is secret tradition. Saan hindi history? Saan yung history galing? Bakit mayroong history? Kasi nagtanong sila sa simbahan. At ang sinasabi sa simbahan, yung kanilang record na hindi pa naisulat. That is why, tinatawag yung tradisyon. Ang pag-examine sa mga historian, sa sinasabi ng simbahan, maraming tao ang kanilang tinanong, maraming aklat ang kanilang binasa, nagkatukma ang lahat. Kaya ipinopost sa mga Wikipedia na walang ibang nagtayo sa Catholic Church according sa mga aklat namin binasa. Maliban sa Panginoong Hesus. Hindi ka makaintindi. Saan ang mga history? Galing sa tradisyon. Bakit ang istorya, nakakita siya sa nangyari? Nagtanong pa siya sa mga tao. Tumitin mo. Ang istorya ay, ang iba ay bata pa. Pero bakit alam nila ang nangyari noon? Kasi nagtanong sila, kasi nagbasa sila sa mga aklat. Hindi pa sila isinilang. Kasi ang tradisyon. Ano ang tradisyon? Hindi mo alam. Ang tradisyon ay yung mga bagay na hindi na isulat na nangyari sa simbahan. At ito ay valid, kaya isinulat sa mga historian. So, hindi mo alam what is secret tradition, what is tradition. Kung ikaw ang historian, saan ka magtanong sa mga nangyari noong 1800, noong 1700, noong 1600, down to first century? Saan ka magtanong upang malaman mo yan, ang mga nangyari noon? Hindi mo ang pag-iisip mo. Yan ay secret tradition. Or, in other words, kung hindi sa simbahan, yan ay tradisyon. Pero kung sa simbahan niya, tinatawag yang, kinalala yang secret tradition. Gamitin mo naman ang pag-iisip mo, brother, kawawa ka na, napakaawa ka. Ang istoryan, aking balikan, ang istoryan ay huli lang silang isinilang. Nandiyan ang simbahang Katoliko, hindi, wala pang historian. Ang unang historian sa simbahan ay yung si Bishop Dionysius, kung hindi ko na kamali, Bishop Dionysius, siya ang kilalang historian sa early time of Christian religion. At ang kanyang mga isinulat ay yung batayan sa mga lumitaw na mga bagong historian. So, isipin mo, bakit makasulat ng history ang mga historian na hindi pa man sila isinilang noong mga sa first century, second century? Kasi sila ay isinilang lang ng 18th century na. Sorry kayo bro, baluktot ang pag-iisip mo. Baluktot. Nakabalik ka ng pinasukan mong lantahan ng programmer. Nakabalik ka, no? Now, okay. Ito ba? Aking pupunsa, aking basahin ng pupunsahan na New Testament records Jesus' activities. According to secret tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. The New Testament records Jesus' activities and teachings, his appointment of the 12 apostles, of his instruction to them to continue his work. Ang iyo lang, ito is yung sinabing ang salitang tradisyon. Nang hindi pa naisulat na nangyari noon, yan ay tinatawag na tradisyon. Pag naisulat na, kinilala na yung history.
Pero ang tanong, saan galing ang history? Saan galing ang history na sinulat ng historian? Doon sa tradisyon. Example, napunta ka sa isang lugar na mayroong sunog. Malaki ang sunog. Saan ka magtanong? Nagisinilang ka. Ang sunog na malaki ay nangyari, ipalagay natin ng 1 year before sa inyong pagiging nasa age of reason. Kung nasa age of reason, nangyari na ang sunog na malaki, mga ibutang na 1 month pa lang ang nangyari, saan ka magtanong na hindi pa man yan na-record sa history? Bitin mo naman, brother. Sorry, hindi ko nangasaba sa iyo ha. Upang nang maliwanagan ka. Pero palagi kita matanda na huwag mo nang ulitin ang pag-alipustak ang mamamili. Kasi ngayong oras na ito, pag gawin mo yan, maraming nanood sa atin ngayon. Bigla ka lang matumba. Di bali sa akin daw ang sabi ng matanda ko. Ano? Di bali. Huwag lang ang mamamili sa San Niño at iba pa. Huwag lang. Okay. The source of the secret tradition, that is story. Ano una, history o tradisyon? Wawa ka naman. Now, who are, ano to? Source when it says Jesus Christ founded the Catholic Church. I-clear mo ang iyong sinulat, brother, no? I know, sa palagay ko, computer ang ginagamit mo, no? Kasi madali ka lang mag-share, kasi copy-paste ang ginagamit mo. So, i-clear mo lang, no? ChatGPT, no? Okay. The founder of the Catholic Church is Jesus Christ, according to, okay, basa na, no? Where is the source of ChatGPT? According to him, it is Catholic tradition, theology, that history. Balukto. Lahat ng history ay galing sa tradisyon. Hindi mo, eh. Sino ang unang tradisyon? History. Ano may record sa history kung walang taong magtanong? Ibig mong sabihin, ang aklat ng history nilaglag sa lupa. Ang una, tradisyon. What is tradisyon? Yan lang sa isipin mo. Yung mga nalalaman ng mga tao sa mga nangyayari, sa ipinangaral. Yan ang tradisyon. At dahil mayroon ng taong marunong sumulat, nagtanong siya kung anong nangyari dyan, anong nangyari noon. At inilagay niya, at yan ang naging history. Sus, pagkakinas, panabuti mo, bro. Next, who is the source of Encyclopedia Britannica when it says Jesus Christ founded the Catholic Church? Tradition. Mga aklat, maraming mga aklat. Kasi ano na tradisyon, ito history. Na history ang recorded kung ano ang natanong nila sa mga tao, kung ano ang nabasa nila sa aklat ng simbahan. Hindi, yung istorya nagsulat siya at ito'y mangyari bukas. Hindi. Nangyari na nagtanong sila at kanila isinulat. Yan ang history. At hindi magkapakagis ng isang salita. Kayo pala ang may aral ng kulto. Wala tayong magawa sa inyo, brother, ha? Kawaan ka sana ng Diyos. No? Kawaan ka sana ng Diyos. Bukugin, kulto yan si Eli. Yes, bro, no? Kulto. Siya ang kulto. Kasi, ang sekta niya, ang ibinigay niya pangalan, Christian Church of God. Ngunit, nang tanungin, kailan, kung yan ang itinayo ng Panginoon Jesus, kailan yan dumating dito sa Pilipinas? At another question, based on your mentality, saan mababasa sa Bible na ang itinayo ng Panginoon Jesus ay pinangalanan niya Christian Church of God? Saan yan mababasa sa verse sa Bible? Balukto, kabla niya, no? Walang galang si Eli sa mga banal dahil nabasbasan siya ni Satanas para lapastanganin ang ina ni Sosisro. Anak ng Diablo si Brother
ilay sa Batanes, no? Rinaldo S. Ramos Jr. Iyahasad gingalan o manyak si San Jose, no? Grabe. Sabihin mo sa akin ngayon yan, di ba? Bigla ka lang matumba, brother. Build it in your mind. Build it in your mind. Kwentong kalabaw pala ang source, tradisyon ng kulto mo, buwan, wala kayong mag-isip. Para maayos ang iyong total, ibigay mo sa akin kung sinong tao ang nagtayo sa Catholic Church. Isa na ang debate natin. Sabihin mo kung sinong tao ang nagtayo sa Iglesia Katolika. Kung mayroon kang tamang pag-iisip, sabihin mo kung sino ang nagtayo sa Iglesia Katolika. Sabihin mo. Di kay para lang walang kwenta mga sinasabi mga ano, no? Kwentong ang tunay na istorya nakabase ng data nila sa mga old writings. O, nakabase. Hindi mo alam yung nakabase, ibig sabihin hindi sila ang source. Mayroon silang pinanggalingan. Either aklat or tradisyon. Sa yun, sa mga old writings at archaeological data, gaya ng mga ruins at artifacts. Mayroon silang kinuna ng informasyon. Yung mga sinasabi mo ba, saan din galing yan? Yung mga writings na sinasabi mo, saan galing yan? Isinulat ba nila yan upang mangyari o nangyari na dahil mayroon silang naisulat? Labi. Nandyan ba sila sa lugar na nangyari ang mga kanilang isinulat? Wala. Kaya nagtanong sila, nag-label sila sa mga aklat na isulat na una pa sa kanila. Sabi no, hindi ka makaintindi. Sorry. Wala din. Mahina ang pakiisip mo na rin. Mahina. Ang tunay na istorya ng ate. Ang mga tunay na istorya hindi nagbase sa kwentong ni Lamang at kwentong ni Pinduko. Wala na, brother, kawaan ka sana ng Diyos, no? Kawaan ka sana. Hindi ka makaintindi, no? Hindi ka makaintindi. Okay. Ang history galing yan sa old account na written. Yung mga sinasabi mong old account na written, saan galing? Isinulat ba nila upang mangyari? O nangyari na dahilan isinulat nila? At nang nangyari at nang isinulat nila, mayroon ba silang mga taong kinuna ng informasyon? O papasok lang sa kanilang kaisipan ang kanilang isinulat? Grabe, brother, right? Hindi ka makaintindi ng malalim, no? Hindi ka makaintindi ng malalim. Kung not written ang history, dinadaan yan sa archaeological data. Yun ang gawa ng mga archaeologists. Yung ginagawa ng mga archaeologists, nangyari na ba? O mangyari pa? At sino yung tinanong nila? Dahil parang ang sarili mo, ang iyong mga paano kung mabasa ko? Saan mo? Talagang sa history ay galing lang sa historian, hindi nambis sa mga tradisyon at saka sa mga aklat na unang pas kanila. Sino historian ang ibigay mo? Magbigay ka ng isang historian. Ating itanong dito, o tanungin kita, saan galing ang kanyang mga isinulat? Nandiyan ba siya sa lugar na nangyari ang kanyang mga isinulat? Wala ka, no? Magandang gabi mo, no? Thank you very much. Binada bro, yes bro.
Kasi yung kapatid natin si Eliezer Bactani, kawawa, no? Kailangan tulungan natin siya. Matulungan natin itong taong ito. Nagpanggap na marunong pero walang alam, hindi mag-analyze. Hindi mag-analyze. Mag-analyze ka, brother. I-purify mo muna sa iyong kaisipan bago mo bitawan ang mga comments mo. I-purify mo dito. I-check mo muna. I-check mo muna kasi mapahiya ka. Kasi kung research natin, ang historian ba ay sarili niya ang kanyang isinulat? Ang sagot, hindi. Galing yan sa mga aklat na una pa sa kanya. Galing yan sa mga tradisyon. Yan ang sagot. I-sense mo. Grabe problema mo eh. Oh. Panpilo, pero kamarong Diyas, thank you bro. Wak may ayo kanyang imo, kanang imong katunggali. Hinay paong panabot. Mga yun bro. Pagbugal-bugal lang ang nasa iyahan, luwi kayo. Yes, yan ang dapat natin isipin bro. No? Tama ka bro. Kawaan natin siya, kawaan. Kasi kawawa siya kung may impyerno siya. Kawawa si Eliezer Bactani kung may impyerno. Paano kung mabasa ko? Nang istorya ay nagsulat sa base sa kaniyang intellect, hindi base sa mga unang aklat na kanyang nabasa, hindi base sa tradisyon, hindi base sa mga tao na tinanong niya. Hindi base sa record sa gobyerno. Ito ba? Ang mga historian ay nagbata yan sa record sa gobyerno. Sa mga isinulat sa gobyerno. Nangyari na maaaring mayroong kalaman ang gobyerno. Yan kumuha ang historian sa kanyang isinulat. Nagtanong siya. Binabalidate pa niya. Ito ba ay totoong nangyari sa lugar na ito? Mayor, attorney? Sino ang mga involved dito? Ano ang mga dahilan? Magtanong pa ang historian yan bago niya isulat sa aklat niya. At yan ay tradisyon. You do not know what is tradition. So, ang mga historian first, mag-ask pa na siya kung sino ang mga gamit niya, mga sources na yung valid na mga totoong mga sources. Yan, ganun. So saan sa mga old writings na si Jesus ng kulto mo, anong book na written? Ang simbahan mismo. Ang Catholic Church ay 1,993 years old na. Ang history of Christian religion is 1,993 na. Kung tingnan mo ang history sa Christian religion, ay ginagamit nila ang salitang Katoliko sa Greek word Katolikos noong 107. Yan ang batayan sa mga sumulat na sa history na Catholic Church was founded by Lord Jesus Christ. Kasi nang nagtanong ang mga historian, ito sineresearch ko no, nang nagtanong ang mga historian, sino ba talaga ang nagtayo sa Catholic Church? Ito ba ang Christian religion? Walang ibang sagot. Ito ang Christian religion. Ang founder nito ay ang Panginoong Hesus. Maraming taong tinanong, maraming gobyerno sa buong mundo ang tinanong. Walang masasabing iba kundi si Lord Jesus ang founder sa Catholic Church. Ang sagot nila, yan ang Christian religion. Dahil ang tinatawag kayo Protestante noong 1528, ang Protestantism ay nagsimula noong 1517. Ngunit, tinatawag na Protestantism, the word Protestant itself, noon ng 1528. Yan ang isipin mo. Sino ang una? Christian religion? Catholic Church o Protestantism? Hindi mo ang ulo mo na dahil. Sino ang nagtayo sa Catholic Church according sa mga aklat? Sino ang dahilan bakit may wrong Protestantism according sa mga aklat? Bitin mo pag-isip mo. Kung sa plaza ka, katawan na liga, bro. Katawan na liga, brother.
So saan sa mga old writings na si Jesus Christ ang kasi Katoliko, kahit walang libro bataya, kasi siya ang Christian religion, ang kanyang history ang sinusundan sa buong mundo. Isipin mo ang history ng Christian religion na nakilala bilang Catholic Church ang sinusundan sa mga historian. Hindi mo pag-iisip mo. Hindi tulad sa inyo na bagong litaw, sulpot lang. According to history, you're just a Protestants. Ano mo at is Protestant? Ang Protestante ay yung mga grupo na itinayo nang sila ay umalis sa simbang Katoliko. Yan ang number one definition. What is Protestantism? So, hoyo, mag-question sa Catholic Church. Pero kung mayroon ka bang iisip, inisibatanin, ibigay mo sa akin kung sino ang nagtayo sa Catholic Church. So, hindi na ako dito. Alam ko sa iyo. Sino ang nagtayo sa Catholic Church? Malagi ka lang uusig pero hindi mo ginagamit ang iyong utak upang malinawan ang lahat ng tao, upang satisfied ka sa iyong sa pag-object sa simbang Katoliko. Hanapin mo kung sino ang nagtayo sa Katoliko upang hands up na ko sa iyo. Kami lang ng mga Catholic believers, hands up na sa iyo. Kawawa ka sana ng Diyos, brother. Gita ba? Sim-sim siga. Basiyong utak mo, bro. Bigti na lang na. Maghikog na lang ka. Maghikog na lang ka. Ilis magtane. Okay. Yeah, sorry. Sino bang sinasabi kay si Ilis Bactane, no? Sinasabihan niya. Walang galang si Ilis Bactane, no? Banal. Na sa mga banal dahil nabasbasan siya ni Satanas. Yes? Okay. Si Tacitus, isa itong Roman historian na buhay around 64 AD. May isinulat si Tacitus sa kanyang book, Annals. Okay. Tigsahin. At ano bang sinabi niya? Katoliko ba ang tawag sa mga alagad ni Kristo? Okay. Consequently, to get rid of the report, Nero passed the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christos from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Anong ibig sabihin mo dyan? Ano ibig sabihin mo? Ang ibig mong sabihin na hindi si Lord Jesus ang founder, basahin mo ng mabuti ang sinulat. Basahin mo ang buong kung ano ang ipaliwanag sa buong na binasa mo o chat mo. Tacitus. Sino si Tacitus? I-search kasi nagkarinig na ko ng Tacitus, ngunit hindi ko masyadong no? So, who was Tacitus? No, gamit ka na spelling. Tacitus. Who was Tacitus? In the history of Christianity. Okay, kami okay. Si Tacitus ay nabuhay 56, isa nilang. Was a prominent Roman historian, senator, and orator, whose writings provided crucial non-Christians. Tanawa. Non-Christian. Independent confirmation of the historical Jesus and early Christianity. In his annals, 116 AD, he describes the persecutions of Christians under Nero. Gigapit din mo na kinsa may persecute sa una, Catholic Church man.
identifying Christ, execution by Pontius Pilate, and calling the faith, religious superstition. Asa ba kanina? Daping magkatasitos? Saan ba yun? You claim that you are a Christian. Yeah, dili ka ni Tacitos na Romano o dili Christian. Ay, nag-gets ko na. Kasi sinabi rito, Roman, ang ibig mong sabihin kaagad na hindi yan, ay ibig mong sabihin na tama ang kanyang sinulat. Catholic Church is called Roman Catholic because sa pagtunga sa Orthodox Catholic, yung Anglican Catholic, Old Catholic, mayroon pang iba. Nilinaw sa simbahan na ang unang pinuno ng si San Pedro na ang tunay na itinayo ng Panginoong Hesus ay yung Roman Catholic. Pero dahil mayroong Roman, kaya kinukot mo si Tacitos. Ano klase ka, no? Hindi siya Christian. Grabe din mo, eh. So, wala man siya sinasabi na, ang sinasabi pa niya rito sa kanyang, na ang Christian ay persecuted, persecute. Sino bang pinipersecute noon? Even the time of Constantine the Great, before he declared about the liberation of the Catholic Church. Marami mo eh. Idol din mo ni mga Romano nga pagano. So bro, huwag kang magkumpiyansa gamit-gamit o mga kasi mayroon akong computer, no? Madali lang i-search, mayroon akong computer. So, hindi ka makalusot sa mga gagamitin mo mga ano-ano lang, no? Boko tinitira sa nabuhay. Ang iyo, nabuhay around 64. Siya yung sinilang 56. Sa'yo, 64. Hanit, manangimuha, bro. No? Patuloy ko bang tawag sa mga alagad ni Kristo? Noong 107, tinatawag na silang Katoliko kasi ginagamit na nila ang salitang Katolikos na isang Griego na salita upang hindi nila malimutan ang misyon sa kanila ng Panginoon Hesus na magpunta sila kahit saan sa buong mundo. Ginagamit nila, tinatawag nila ang kanilang reliyon na Katolikos kasi yan ang kalooban o yan ang kaloob ng Diyos. At ibig na, okay, turuan kita bro para baka mayroon kang malaman ngayon sa gabing ito. Bakit Catholic Church ang Christian religion? Kasi batay yan sa sabi ng Panginoong Hesus. Sa Matthew 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katauhan sa tibuok kalibutan. Yan ang batayan or dahilan bakit ang Christian religion ay Katolikos. Sa Spanish, Katoliko, sa English, Universal. Kasi ang utos sa may-ari ng Christian religion ay magpunta kayo sa buong mundo. Yan ang dahilan. So ang Christian religion is universal. Sa'yo. Paano maging tunay ng sa inyo na sa Iloilo na lagi tukod? Nag-invento pa ka ng pangalang Christian Church of God, dinagdagan mo ang kang Ili Soriano na MCGI, Members of Church MCGI, no? God International. Dinagdagan mo ng Christian upang malihis. Labi ka, napakasama mo. Pag makita mong Soriano sa impyerno po, di ba? Sukmatan ka ni Soriano, bakit dinagdagan mo ang aking itinayo?